Isang mapagpalang umaga muli sa bawat isa sa atin sa kawan ng Panginoon. Tayo muli ay darako sa pag-aaral ng salita ng Diyos at alam po natin na ang gabay ng Panginoon sa kanyang salita ay ating mararanasan sa oras na to. Buksan po natin ang ating Biblia sa mga aklat ng Hebreo, Kabanata 8, talatang 10 hanggang 13. Hebrew chapter 8, verses 10 to 13. Ganito ang pagkakasabi ng banal na kasulatan sa Tagalog. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon. Itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos, isusulat ko ito sa kanilang puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Hindi na kailangang turuan ang isa't isa at sabihing kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. Sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong kasunduan, pinawalang bisa na niya ang una. At anumang pinawalang bisa at naluluma ay malapit nang mawala. Tayo manalangin. Aming Panginoon, salamat sa iyo sapagkat alam po namin na ikaw ang aming Diyos na patuloy na gumagabay, tumutulong sa amin. Ikaw ang aming punong pastor na siyang nagkakalinga sa amin. Ginawa mo na lahat ng unang pagliligtas, pagmamahal, pagbibigay ng iyong banal spirito, pagbibigay ng iyong biyaya upang kami makaabot, makarating, Panginoon, sa nais mo, Panginoon. Ngayon, patuloy mo kaming turuan, patuloy mo kaming gabayan upang magawa namin ang nararapat para sa aming buhay. Dalangin po namin na huwag masayang ang tipanang iyong sinimulan, bagkus maintindihan namin ang lalim nito at kagandahan nito. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mong pabor sa iyong mga anak, pabor sa amin na iyong mga minamahal. Dalangin po namin na mangyari sa amin ang nais mo para sa amin. Salamat po, ito pong aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Dito sa ating nabasa sa Hebreo, makita natin yung ganda ng sulat ng Hebreo patungkol sa pagpapaliwanag ng plano ng Diyos sa Israel. Mula tinalakay dito yung halos kasaysayan ng Israel, ritual ng Israel, mga buhay na ginampanan ng Israel na makita natin dito yung kung paano gumalaw ang Diyos sa bayan ng Israel. Pero ang idinidiin ng Hebreo ay walang iba kundi yung kahigitan ng ating Panginoong Yesus sa lahat ng ginawa niya nung pasimula. Kumbaga inililinaw dito na yung lahat ng nauna ay isang anino lamang. Mga anino lamang na magpapakilala ng realidad pagdating ng Panginoong Yesus. Lahat ng yun ay pansamantala at iyon ay magbibigay lang ng parang isang sulyap o isang kaalaman para pagdating nung totoo ay madali na lang maintindihan dahil dun sa mga nauna. Kaya kadalasan ng anino, makita natin nasa hulihan. Pero dito sa Biblia, makita natin yung anino nasa harapan. Siyang nauna bago dumating yung realidad. At makita natin napakaraming type of Christ na tinatawag, yung typology dito sa talatang ito. Pero idiniin din dito sa chapter 8, yung malaking kaibahan. Yung sabi niya, ito yung aking buod. Idiniin niya dito yung kanyang buod. Ibig sabihin, pagkatapos niyang talakayin na si Jesus ay higit sa mga anghel, si Jesus ay higit sa kay Moses, higit sa high priest, si Jesus ay kakaiba sa mga saserdote, kakaiba sapagkat makita natin yung malayong kaiba niya na mamaya tatalakayin natin. Pero pagkatapos ng lahat ng yun, natalakayin niya lahat ng yun, ay kanyang sinabi na nagbaba ang Diyos ng bagong tipan na may kaibahan dun sa dating tipan, no?
Kaya dito, makita natin idiniin dito sa chapter 1 na yung pinakabuod niya na si Jesus yung pinakapunong pari, the great high priest, no? Na nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Pinakita dito yung kahigatan ni Jesus, pinagpatuloy yung kahigitan ni Jesus sa mga punong saserdote ng panahon nila. Una, makita natin dito yung malaking kaibahan niya ay una makita natin siya ay nakita dito na nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Ang mga punong saserdote noon ay tao, samantalang si Jesus ay Diyos. Ang mga punong saserdote noon nakatira sa lupa, si Jesus ay umakyat sa langit. Ang tabernakulo noon ay gawa ng tao sa Old Testament ay made of tent, binubuhat, ina-assemble. Pagdating ng mga hari, makita natin ipinatayo yung templo pamagitan ni Solomon. Pero lahat ng yun hindi may kukumpara sa ganda ng templo sa langit. Yung tunay na pinagkopyahan. Maalala natin na nung pinagawa ng Diyos si Moses, na siyang naging pattern ng lahat ng susunod na templo na pinagawa sa Bible, ay laging parang merong kopyahan na pinapakita ang Diyos kay Moses, at yung blueprint na yun yung tunay na templo, tapos kinokopya lang at ginawa dun sa lupa. No? Kumbaga parang ang original talaga ay walang iba, yung paparating na templo na walang iba kundi yung langit. At makita rin natin dito yung pagiging temporal at eternal. Ang Panginoong Yesus nung maglingkod bilang punong saserdote ay eternal. Hindi niya na kailangang mamatay uli at pagkatapos siya ay mag-perform. Ang mga punong saserdote napapalitan sa tuwing namamatay. Papalit yung kanyang anak, susunod yung isa, hanggang tuloy-tuloy. At taon-taon ginagawa nila yung pag-aalay. At pangalawa, ay isa pa, ay yung pagiging matuwid ng Panginoong Yesus, yung pagiging divine, yung kanyang pagiging holy. Samantalang mga high priest noon, kailangan niya ring maghandog para sa sarili niya. Bakit? Kasi meron siyang kasalanan. Meron siyang kasalanan na dapat niyang bayaran. Pagkatapos niyang gawin, sa kanya palang maidudulog ang bayan para sa kanilang kasalanan. Si Jesus hindi niya kailangan ng hain. Hindi niya kailangan ng kaloob para sa sarili niya. Kasi siya ay matuwid. Wala siyang naging kasalanan. Katunayan, sa ginawa ni Jesus, pag tiningnan natin yung alay gawa sa mga hayop, buhay ng hayop. Si Jesus ay buhay ng bugtong na anak ng Panginoong Yesus, ng ating Ama. Kaya makita natin yung malayong kaibahan. Tapos mapapansin pa natin yung imperfect sacrifice na binabanggit ko kanina. Si Jesus ay perfect sacrifice. Kung titingnan natin ng buod, si Jesus ang pinakapunong ng great high priest, ang dakilang punong saserdote na siyang Diyos na nagkatawang tao at naging high priest nung inakyat siya sa langit upang idulog tayong mga nasasakupan niya, tayong mga nanampalataya sa kanya, dun sa harap ng trono ng Diyos at dun sa totoong trono, totoong tabernakulo, totoong templo, na kung saan yung lahat ng kanyang pag-aalay ay isang beses lang ginawa at ito'y para na sa lahat at ito'y pang walang hanggan. At makita natin yung malayong kaibahan. Kaya nga pagkatapos nito, hinihikayat ni Pablo o ni Apollos na itigil na nila yung mga ceremonial law. Kasi si Jesus na talaga ang nag-fulfill ng lahat ng ito. Na isa katuparan niya at dumating na ang kapatawaran, dumating na ang kaligtasan dahil sa bagay na to. Kung hindi naging epektibo, kung naging epektibo pala yung unang tipanan na iniutos ng Diyos kay Abraham, kay Moses, makita natin walang susunod na pangalawang tipanan. Pero dahil nagkaroon ng problema at hindi nakapagbigay ng pagiging matuwid sa tao, ibig sabihin, hindi siya naging sakto para sa kakaligtas ng tao. Pero wag nating isipin na hindi nagtagumpay
yung unang tipanan. Bakit? Kasi yung unang tipanan, iba yung purpose niya dun sa ikalawang tipanan. Yung unang tipanan ay ang pinaka-purpose niya, ihanda ang tao na maintindihan yung pangalawang tipanan. Mamaya pag-aralan natin yan. Pero tingnan muna natin yung ang ganda ng turo ni Bishop nung nakaraan patungkol dun sa dugo na siyang handog, na siyang tipanan ng Panginoon. Yung kung paano nakipagtipan ng Panginoon sa tao dun sa Genesis chapter 17. Kasi makita natin dito, una nakipagtipan siya kay Noah. Ang tipanan kasi ay isang kasunduan na gagawin mo para dun sa taong pinili mo. Hindi siya contract. Kasi ang contract ay yung nilalatag mong kasulatan para sabihin dun sa tao kung anong gagawin niya sa'yo. Ang tipanan mas nakafocus kung anong gagawin mo sa kanya. Pero dahil may gagawin ka sa kanya, parang kinukumbinsi mo siya na gawin niya rin to sa'yo. Pero sa contract, nakafocus agad dun sa wag mong gagawin. Nakafocus agad dun sa wag mo kong agrabyaduhin. Kasi parurusahan kita, ikukulong kita. Yun yung contract. Parang nakaabang na magparusa sa oras na magkamali ang tao. Ang tipanan hindi. Mas nakafocus dun sa gustong gawin mo kasi mahal mo yung tao. Ano yung gusto mong gawin sa kanya? Anong gusto mong mangyari sa kanya? Kaya nung pagkatapos gunawin ng Diyos ang sanlibutan dahil dun sa indilubyo ng baha, nakita ng Diyos yung pamilya ni Noah. Sabi niya, Noah, makipagtipan ako sa iyo. At mula ngayon, nangangako ako sa tipanan natin na hindi ko nagugunawin ang mundo sa pamagitan ng baha. Makita natin, gumawa ang paraan ng Diyos na ano yung gagawin niya sa kanyang nakitang pamilya ni Noah. Sabi niya, iingatan ko ang pamilya mo. Hindi na ako papayag na na muli ka mapamak. Pero hindi ba alam ng Diyos na si Noah maglalasing, yung anak niya magkakasala, yung mga lahi niya magkakaroon ng mga bakla. Alam ng Diyos yun. Kaya lang sabi ko nga ang tipanan nakabase dun sa intention nung nakipagtipan. Kaya yun yung kagandahan. Nakabase yung tipanan dun sa intention ng Diyos sa atin. Kapag naintindihan natin, dun lang natin makikita na malaking pagsasayang yung hindi mo pahalagahan yung tipanang ginawa ng Diyos. Kasi siya Diyos na makapangyarihan, pumayag siyang magpatali sa tao na mahina. Pumayag siya na magpasakop dun sa kasunduan na ginawa niya para sa tao. Isang malaking pagpapakumbabang ginawa yun ng Diyos dahil sa laki ng pagmamahal niya sa atin. Kaya yun yung tipanan. Ginawa niya rin yun kay Abraham, dun sa tinuro sa atin ni Bishop, na yung proseso, yung paano ginawa yung tipanan, tinati yung hayop, naglagay ng tas may dumaang apoy, sinunog, at lahat ng yun, ang gaganda ng kahulugan. Tapos yung dugo, no? Ipinakita lahat dun, yung kaseryosohan ng Diyos, dun sa tipanan na gusto niya sa atin. Makita natin yung kay Noah, ang tipanang yun nakapasok sa buong sangkatauhan. Kay Noah siya nakipag-usap, pero pasok ang buong sangkatauhan. Ganon din sinabi niya kay Moses, kay Abraham, ito'y pasok din sa lahat ng tao. Pero nung nakipagtipan uli ang Diyos kay Moses at binigay yung kautusan, ito'y exclusive lang para sa Israel. Ito'y nakakulong sa bayan na pinili niyang na magiging peculiar people, magiging kanyang bayan. At ito yung Jewish people. Pero makita rin natin yung ibang tipanan, yung tipanan ni David kay Jonathan. Kita rin natin yung kabutihan nila sa isa't isa, kaya sumumpa sila sa isa't isa, naiingatan yung kanilang mga pamilya. At yun nga ang ginawa ni David, na iningatan niya si Mephibosheth na siyang apo, anak ni Jonathan, na kahit na dapat siyang parusahan, gumawa ng paraan si David para maging prinsipe si Mephibosheth. At yun yung tipanan, no? Ngayon,
dito makita natin kung bakit naging hindi epektibo, hindi dahil sa kinaan ng Diyos, hindi dahil sa nagkamali ang Diyos ng plan A, kaya naglagay siya ng plan B, hindi. Ang tipanang una ay naging epektibo sa paraan na makita ng tao na hindi niya kaya ang tipanan ng Diyos. Hindi niya kaya ang standard ng Diyos. Nagtagumpay ang tipanan na una para dalhin ng tao na pumasok sa pangalawang tipanan. Yun yung purpose ng unang tipanan. Ipakita sa tao na siya'y makasalan. Kahit pag tinignan natin yung rituals ng unang tipanan, una yung kautusan, thou shall not, thou shall not, thou shall not. Ibig sabihin, binabawalan mo yung tao doon sa kanyang ginagawang lagi kasi masama. Kaya ang kautusan, ipinahayag ang kautusan hindi para iligtas ang tao, para sabihin sa tao, makasalanan ka. Pinamulat sa tao kung ano yung kasalanan. Pangalawa, ipinakita sa tao yung kasalanang ginagawa mo. May kabayaran, may kaparusahan. Pangatlo, ipinakita sa tao na yung kaurian ng iyong kalikasan, hindi mo matutupad ang kautusan. Kasi minsan ka lang magkasala, hindi ka na tumupad sa kautusan at karapat-dapat ka na sa kabayaran ng kasalanan. At yung panguli, makita natin na siyang nire-represent ng lahat ng mga ceremonial law, mga rituals, mga worship ceremony, makita natin itinuturo tayo na si Kristo lang ang pangako ng Diyos na siyang makakaalis ng ating kasalanan. Lahat ng ceremonial law about sa sinfulness ng tao, kasalanan natin. 'Di ba? Pag-aalay ng bakit? Para takpan ang ating kasalanan. Pag-aalay ng ito para peace offering sa Diyos. Puro patungkol sa ating kasalanan. Kaya nga si Jesus lang ang tanging paraan na hindi lang magtatakip ng kasalanan kundi magbubura. Kaya dito sa binasa natin, makita natin na inintroduce yung New Covenant, no? Ipinaliwanag yung New Covenant. Kaya dito, idinidiin natin ngayon na yung kalikasan, yung kaibahan ng kalikasan ng unang tipan sa ikalawang tipanan. Ano ba yung naging kalikasan ngayon? Noon kasi, makita natin, kailangan mong gamitin yung iyong lakas, kakayahan para matupad siya. Pangalawa, kaya mo yung tinutupad kasi para sa iyo, para sa sarili mo, para kang makinabang. Pero doon sa pangalawang tipanan, binaliktad ng Diyos. Siya ang gumawa para matupad yung tipanan. Siya ang gumawa at siya ang naglatag ng bagong paraang tipanan. Yung unang tipanan, yung tao ang dapat gumawa ng lahat ng ito para maabot niya yung pamantayan ng Diyos. Sa ikalawang tipanan, ang Diyos ang umabot sa tao para siya maging karapat-dapat sa Diyos. Kaya sabi niya, ganito ang gagawin ko sa verse 10, sabi niya, kasunduan sa bayan ng Israel, yung Israel dito, makita natin bagamat tinawag na Israel dito kasi Israel yung kanyang sinulatan, pero makita natin tinutukoy niya dito lahat, pangkalahatan, no? Pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang pag-iisip at ang aking mga utos isusulat sa kanilang puso ang aking sulat sa kanilang puso, ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Tingnan nyo ha. Kaya dun sa unang tipanan, makita natin, nagsisimula sa isip at puso at nagsasagawa, gumagalaw pang spiritual. Yung unang tipanan, makita natin, nagsisimula sa external obedience. Lahat, external obedience, at yung purpose niya ay pang-physical. Kaya mo yan susundin para ka biyayaan ng Diyos, para ka yumaman. Kaya mo yan susundin para huwag kang masakop ng ibang bansa at paparusahan ka kasi ng Diyos. Kaya nila ginagawa yung tipanan, kaya sila nakakapit sa tipanan ay para sa sarili nila, para pakinabang nila sa sarili. Mga pang-temporal na kagustuhan. At yun yung pinakadahilan lang nila. Yun yung pinaka-purpose nila, kaya nila tinutupad ang lahat ng ito. Dito makita natin na napakamapalad ng Israel kasi ang Israel ang binigyan
ng kasunduan. Sila yung pinili. Sa kanila binigay yung kautusan, sa kanila kinuha yung mga propetang kinakausap ng Diyos, sa kanila kinuha yung patriarch na siyang nakipagtipanan sa Diyos at sumumpa ang Diyos ng pagpapala sa mga ito, at sa kanila rin ang galing ang tagapagligtas na si Jesus, kanilang lahi. At makita natin yung kabutihan para sa bayang Israel, pero maging sila hindi naligtas dun sa unang tipanan. Kung sila hindi naligtas sa unang tipanan, gaano pa kayang maliligtas yung mga hentil na siyang hindi nakakaalam ng pamantayan ng tipanan? Kaya nga, yun yung naging problema. Kasi naging pang-external lang yung kanilang lahat ng ginagawa. Katunayan, yung Biblia, sa kanilang mahalaga yung mga nakasulat, yung mga pinaglagyan, yung tablet, yung vellum, yung mga papyrus, yung pinaglagyan, yun yung mahalaga. Tapos yung law, ginagamit nila ng pagpapalaga nito na para pahirapan yung tao, para bantayan yung tao at pag nagkasala, parusahan. At doon sa pag-aaral natin sa exegesis, sa Matthew chapter 26, 27, 28, makita natin yung ugali ng mga religious leader. Napaka-strict nila sa law, pero hindi nila nakikita yung lahat ng kasamaan nila na against sa law. Kagaya ng pagpatay, plinano nilang patayin si Jesus. Kagaya ng huwag kang magiging saksing sinungaling, pero sila kumukuha ng upahan para magsaksing sinungaling para paratangan si Jesus. No? Halos lahat ng kasalanan ginagawa nila, pero ipinopront nila sa tao, gawin nyo to, at pag hindi nagawa ng tao, parurusahan nila. Pero pag silang gumawa nung masama, baliwala sa kanila, ni konsensya, wala. Yun yung problema dun sa unang tipanan. Makita lang ng tao na para kang tapat, sumusunod, tatanggap ka ng katakot-takot na reputasyon, na kataasan ng paghanga. Pero sa harapan ng Diyos, sabi ni Jesus, para kayong mga libingan na maputi sa labas, marumi sa loob. Mga hipokrito, ginagawa nyo ang isang bagay para sa kapakanan ninyo at hindi para sa Diyos. At lahat, makita natin yung malayong kayo. Kaya nga, yung ikalawang tipanan, binago ng Diyos. Hindi na nakabase dun sa external obedience, kundi nakabase sa internal obedience. Kaya nga, inilagay niya sa isip natin at nilagay niya sa puso natin para yung pagsunod ay talagang gusto mo at hindi lang napipilitan ka. Kapag ito'y galing sa puso mo, ibig sabihin gusto mo. Hindi ka utusan, hindi ka kukontrolin, kundi gagawin mo yun kahit may nakakakita o wala. Gagawin mo yun kahit walang regalo, kahit walang gantimpala. Gagawin mo yun kasi gusto mo. Walang pagkakaiba yan doon sa appetite natin, no? Yung appetite natin, kahit hinahanap mo yan. Di ba? Pag kinakain mo yan, sarap na sarap ka dyan, nag-enjoy ka. Yung paborito niya, yung delicacy natin. Pero pagka hindi mo siya gusto, ayaw mo sa kanya, pahirapan, no? Nakainin siya. At minsan, kahit magutom ka, wag mo lang siya kainin, okay lang yun. Yun yung malaking pagkakaiba, no? Pwede mo siyang kainin dahil may nakaharap, pero isusumpa mo siya sa susunod, hindi mo na siya kakainin. At ganun din minsan sa pagsunod sa Diyos. Noon, nakabase lang sa nakatingin kasi yung tao, kaya tayo gumagawa. Natatakot tayo sa sasabihin ng mga kapatiran o sasabihin ng pastor kapag hindi tayo dumalo sa church. Natatakot tayo na baka parusahan tayo ng Diyos pag di tayo umattend sa church. Natatakot tayo na baka magipit tayo pag hindi natin binigay yung tithes. Lahat ng yan ay pansarili. Lahat ng yan ay panlabas. Kahit nga pumunta ka ng church, kapag hindi galing sa puso mo, nawawala ng saysay. Kahit magbigay ka ng tithes, magbigay ka ng kaloob mo, kung hindi galing sa puso mo at masama ang loob mo, sabi ng Biblia, walang kabuluhan.
Kasi ang paglilingkod ngayon sa New Covenant ay dapat nanggagaling sa puso. Hindi mo lang siya gagawin kasi inutos. Gagawin mo siya kasi gusto mo siyang gawin para sa Diyos. At yun malaking kaibahan ng kautusan, ng law sa grace. Ang law, kaya mo gagawin, takot kang maparusahan at gusto mong mapagpala. Sa grace, pinagpala ka na niya, inalis ka na siya kaparusahan, kaya nararapat lang na gawin mo yun bilang pasasalamat sa Kanya. Kasi nasa puso mo na pag-aari mo na yung bagay na yun. Kaya nakapokus ka na sa spiritual na bagay. Hindi na tayo nakatingin dun sa mga physical na bagay na anong mapapakinabango di pupurihin lang ako ng tao pag nag-offering ako, pag pupurihin ako ng tao, pag nakita nilang nagpre-pray ako ng mahaba. Kaya nga nasa bagong tipanan na tayo at yung bagong tipanan mas epektibo kaysa dun sa lumang tipanan. Yung mga religious leader dun, makita natin itinuturo ng mediator na minsan sa panahon ni Moses, siya yung mediator, tapos itinuro dun sa mga high priest, sa mga high priest, tinuturo dun sa mga priest, tinuturo sa mga pinuno ng bayan, kasi yung bayan, itinuturo sa kanilang mga anak. Kaya tinatransfer lang yung salita ng Diyos. Pero ngayon, makita natin, nagsisimula sa puso. Ibig sabihin, nalalaman ng tao kung ano yung gusto ng Diyos. Yung salita ng Diyos ipinapangaral kahit saan. Naririnig mo sa radyo, naririnig mo dun sa katabi mo, dun sa nagkwekwentuhan, nakikita mo sa mga post ng Facebook o nung makita mo saan man sa gadget, sa cellphone, sa TV, lahat ng yan nakikita mo na yung salita ng Diyos at may pagkakataon na yan pumapasok talaga sa puso. Hindi sa unang pakikinig, merong mga taong sa unang pakinig pa lang pumasok na, pero may mga taong matagal bago pumasok. Pero sabi ng Biblia, walang pangangaral na salita ng Diyos na wawalan ng kabuluhan. Kaya mahalaga yung pangangaral lagi kasi yun ang mga pagkakataon na may makarinig ng salita ng Diyos. Makita natin yung mga taong pinagtatawanan ng Biblia, biglang nung nakulong, meron palang nangangaral dun sa kulungan at dun naging pastor. Dun nakakilala, isinuko ang kanyang buhay. Yun na yung nakapasok na sa puso ng tao, yung salita ng Diyos. At yung galaw niya na, hindi na parang pang-physical o pang-flesh, kundi ang galaw niya ay pang-spiritual. Ano ang plano ng Diyos para sa atin? Kaya lahat ng ginagawa niya ay para na dun. Dati nun, kita natin lahat, yung Bible, kita natin, mahalaga yung pagkasulat, yung temple, no? Katunayan, parang napakahalaga ng templo eh. Wag mong lapastanganin ng templo. Sa kanila, ang templo ay parang tirahan ng Diyos. Pero makita natin, inilalayo ng mga religious leader yung mga mahihina, mga mahihirap, mga makasalanan, mga may kapansanan doon sa templo. Kaya yung pagtitindihan nila mga sikat na tao lang nakakakila doon, mga may kaya. Pag pangkaraniwang kang tao, hindi ka makakapasok. Kaya nga binanggit ni Jesus yung parable na pag yung 99 na katupa ay doon sa 100 tupa na wala yung isa, iwanan yung 99 at hanapin niya yung isa. Hindi sinasabi doon sa parable na yun na mas mahalaga yung isa doon sa 99. Ang sinasabi ng parable, kahit isang kaluluwa mahalaga sa Panginoon. Sa mga Pariseo, hindi. Sa kanila, pag yung isa cast out, yung isa makasalanan, yung isa sa tingin niya hindi karapat-dapat, isang hintil, ayaw nilang tanggapin yun. Kay Jesus, mahalaga lahat. Sabi niya, wala siyang itataboy. No? Kaya dito, makita natin ang sabi niya, isusulat niya sa ating isip, sa ating puso, no? At siya yung ating magiging Diyos, at tayo'y kanyang magiging bayan. Kaya yung una, nagsisimula sa puso at gumagalaw na pang-spiritual. Gumagalaw ng pusa yung ating devotion, yung ating paglilingkod. Kaya ang lesson dito, sa ngayon, yung salita ng Diyos, yung logos, makita natin, sabi ng Biblia, kapag yung salita ng Diyos alam mo pero hindi mo sinasagawa, niloloko mo sarili mo. Walang kabuluhan yun. Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, hindi yung marami kang Biblia o marami kang sa ulo sa Biblia. Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos,
kung paanong nasa puso mo to at nakikita sa'yo, nararamdaman ng tao sa'yo. Yun yung panahon ngayon. Yun yung tipanan na gusto ng Diyos. No? Hindi yung ang tagal na nating Kristiyano, hindi pa natin paanong i-apply yung mga kautusan na yun. Hindi ganun yun. Sa bagong tipanan, ikaw mismo, mararamdaman mo, hindi ka papayag na hindi maisabuhay yung bawat salita ng Diyos na naririnig mo. Noon, magita natin yung templo ay yung tabernacle ay ginagawa nilang banal. Ngayon, sabi ng Biblia, yung katawan mo ay templo ng Diyos. Kasi diyan nilalagay yung kanyang salita. Yan ang gumagalaw para sumamba. No? Kung yung templo ay lugar ng sambahan, yung katawan mo ay templo para sa samba, para sambahin ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo doon sa kanyang isang sulat, na kung noon ginagamit mo lahat ng parte ng katawan mo para i-please yung kasalanan, ngayon gamitin mo buong buhay mo, buong katawan mo para luwalhatiin ng Diyos. Kaya templo yung ating katawan. Yun na yung makabago ngayon sa tipanang bago. Makita natin hindi ka nakapako dun sa physical thing, kundi spiritual na aspeto. Maging dun sa worship, no? Pagdating sa pagsamba, dito makita natin dito yung pagsamba noon, gabi ka ay ka ng hayop, pag-alay ka ng hayop, pag-alay ka ng dove, kumbaga parang physical. Sa ngayon, hindi na. Lahat ng ginagawa mo para matuwa ang Diyos, para unahin ang Diyos, ang tawag doon ay worship. Ano mang ginagawa mo, sa bahay man, sa trabaho mo, basta ginagawa mo para maluwalhati ang Diyos, ang tawag doon worship. Kaya nga tinawag natin ang worship ay lifestyle. At yan yung nakapasok sa bagong tipanan. Hindi ka na pumapayag na hindi magamit ang katawan mo, hindi magamit ang pagkakataon na sambahin ng Diyos. Yung offering natin, ang tawag na sa Bible, spiritual offering. Hindi na offering na dadala ka ng hayop, dadala ka ng kambing, tupa, kundi magdadala ka ng spiritual offering, praises, leading other to Christ, no? Yung evangelism, yung good works, di ba? Lahat yun tinawag na worship. Yung pag-alay ng iyong buhay sa Panginoon ay tinawag na worship. Pagbigay ng offering para sa kapakanan ng gawain ng Panginoon, itinawag din yung worship. Kaya yun yung makabagong sa tipanan ng bagong tipanan, yun yung inaasahan na kalikasan ng taong nakapasok dun sa pangalawang tipanan. Malayong malayo dun sa mga taong nakapasok dun sa unang tipanan. No? Okay. At dito makita natin yung ating paglilingkod hindi na pang sarili, kundi para sa Panginoon. Pangalawa, dun sa may verse 11, hindi na kailangang turuan ng isa't isa at sasabing kilala mo ang Panginoon. Hindi na kailangang turuan ng isa't isa at sabihin kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. Ibig sabihin, ito, malinaw na mayroong direktang magtuturo. Hindi na kailangan ng high priest, hindi na kailangan ng scribe para ipaliwanag sa iyo yung Biblia. Kundi, diretsong malalaman mo na ang kasulatan, ang kautusan. Kaya nga, nung namatay si Jesus, yung veil nahati sa dalawa, napunit mula from top to bottom. Ang ibig sabihin, yung may access na ang bawat isa sa Panginoon. Hindi katulad noon, nire-relay lang sa tao kasi yung tao makasalanan. Pero dahil naalis yung kasalanan ng tao, dahil sa ginawa ng Diyos, makita natin, nagkaroon na ng access ang tao para maintindihan ng Diyos. Kaya sa pangalawa, ito'y para sa lahat at sarilinan. Ito na yung kaibahan. Noon, makita natin, exclusive, mga Hudyo lang, yung tinatawag na peculiar people. No, yung royal priesthood, yun yung Hudyo lang. Israel lang ang tinutukoy noon. Pero hindi lang yun, kundi makita natin as Israel, as nation, as tribe, as makita natin isang kultura nila yon. Kaya marami sa mga Israelita, hindi personal yung kanilang pagkakilala sa Diyos, kundi parang
isang napakalayong Diyos na parang nakakatakot, kaya kailangan nila si Moses. Moses, makipag-usap ka, sabihin mo, kailangan nila ng propeta. O propeta, anong gusto ng Diyos? Anong sabi ng Diyos? Kaya may mga pagkakataon nagkaroon ng taggutom ng vision. Walang propeta na nakakakita, nakakarinig ng tinig ng Diyos. At nangyari yung sa panahon ni Eli, panahon ni Samuel, nung bata pa si Samuel. Wala silang naririnig na propeta mula sa Diyos. Bakit? Kasi yun yung panahon na parang ang covenant nun, pag nagkasala ang bayan, nagsasalita ang propeta, nagkasala kayo, gawin niyo to, gawin niyo to, gawin niyo to. Di ba? Pero nung time na yun, talagang nagalit ang Diyos, talagang hindi siya nakipag-usap sa Israel. At yun, hindi magawa ng taong lumapit sa Diyos. Kailangan niya ng mediator. Pero sa ngayon, hindi na. Pagkatapos mong tanggapin ng Panginoon, nakikipag-usap ka na sa Panginoon ng sarilinan. Yung pagkakilala mo sa Panginoon, bagamat in-offer sa lahat ng tao, pero pagkatapos mo siyang tanggapin, sarilinan yun. Kaya yung word na kilalanin, binanggit doon, kilalanin mo ang Panginoon, sabi niya doon, at makikilala nilang lahat. Yung word na kilala, yun yung laging pinapangaral nung tiyan natin sa kawan na ang ibig sabihin intimate relationship. Yung tipanan noon, parang compliance lang. Para lang siyang batas na dapat sundin. Pero hindi mahalaga sa tao kung bakit niya susundin. Maalala niyo yung panahon ng mga high priest, no? Panahon ng mga priest, sa panahon ni Jesus, makita natin, binayaran nila si Judas para gumawa ng kasinungalingan, para ipadakip si Jesus. Pagkatapos nung si Judas nagsisi sa kanyang pagkakasala at nakita niya pinarusahan yung taong walang kasalanan, binabalik niya yung pera para palayain si Jesus. Ayaw na nila. Kaya ginawa ni Judas, itinapon sa loob ng templo. Na ang ibig sabihin, gusto ni Judas na sabihin sa kanila, kasapakat kayo. Kayong may kagagawan ng pagkakasalang to. Pero dinampot nila yung sabi niya, ayon sa batas, na huwag daw gamitin. Huwag natin gamitin to kasi bawal sa batas. Napaka-strict nila sa batas. Sa area na gusto nila. Pero hindi sila strict doon sa area na ayaw nila. Strict sila kaya alam nila yung detalye ng batas. Ibili na lang natin ng ganito kasi para kasi bawal tong gamitin. Ganun sila katindi. Kaya makita natin, hindi sila ganun kalapit sa Diyos. Hindi personal, hindi nila maintindihan na may plano ang Diyos sa kanila individual. Katunayan, yung pag-interpret nila sa Bible, malayo doon sa interpretation ni Jesus Christ. Kaya tinawag sila ni Jesus na mga bulag na taga-akay. Hindi nila naiintindihan ang plano ng Diyos. Bagamat pumasok sila sa covenant, doon sa tipanan. Pero ang tipanang pinasok nila, yun nga, tipanang nagpapakilala ng kanilang kasalanan, pero dahil ayaw nilang aminin na sila yung makasalanan, walang pagbabagong nangyari sa kanila. Yun ang nature ng unang tipanan. Ipinamumukha sa atin na tayo'y makasalanan at ang Diyos ay banal. Kailangan gumalaw tayo ayon sa purpose ng tipanan. Pero ang mga Pariseo nun, hindi nila naniniwala na sila'y masama. Ang tiwala nila, sila'y matutuwid, sila'y mga banal. Kaya pataasan sila ng pasikatan sila kung sinong mas mabait, sinong mas banal. Kaya dito sa pangalawa, idiniin dito na yung pakikipag tipanan ng Diyos ay sarilinan at para sa lahat. Sabi niya mula sa pinakaba hanggang sa pinakadakila, no? Dito bumagsak yung mga Hudyo kasi proud person sila, mataas ang tingin nila sa sarili nila, pagkatapos nakapokus lang sila dun sa pakinabang nila at hindi para sa pakinabang ng Diyos at ng ibang tao. Kumbaga, anti-covenant sila. Kumbaga parang nakapasok sila sa covenant pero sila mismo ang sumisira nung tipanan na plano ng Diyos. Kaya nga sabi ni Isaiah sa kanila, yung sinasamba niyo ko ng inyong bibig pero ang inyong puso malayo sa akin. Binanggit sa Mark chapter 7 yan. At yun yung naging pamantayan. Yung inyong mga handog ay walang kabuluhan na sa Diyos. Paulit-ulit na handog. Sinabi ni Isaiah, hindi na nalulugod ang Diyos sa ganung mga handog.
Bakit? Kasi compliance lang. Alam niyo po, ang paglilingkod na compliance lang, ibig sabihin, para lang masabing naglingkod ka, para lang masabing nanalangin ka, para lang nagsabing nagbasa ka ng Bible, para lang nagsabi na active ka, ginagawa mo isang bagay, pero yung puso mo malayo at yung hindi intimate, hindi nararamdaman ng Diyos na pinahalagaan mo siya, doon nagkakaroon ng problema at hindi yun ang nature ng pangalawang tipanan. Yan ang nature ng unang tipanan. Ang nature ng pangalawang tipanan, yung puso mo ang siyang nagpupumilit na hanapin ng Diyos. Yung puso natin ang nagpupumilit na gawin ito sa Diyos. Ang puso natin ang nagpupumiglas. Ano pa ang aking gagawin para luwalhatiin ng Diyos? At yan ang mga nakapasok sa pangalawang tipanan. Mga kapatid, steward tayo ng kaligtasan. Yung kahanga-hangang kaligtasan, tinawag ng Biblia na iyan ay kapangyarihan ng Diyos. At tayong nakapasok sa tipanan, naranasan natin yan. At dahil naranasan natin, tayo yung parang hindi yung tawag dito nagpupubilit na marinig din ng iba. Yung mga Hudyo hindi. Sa kanila kami ligtas, hindi kayo ligtas. Masyadong maliit ang tingin nila sa ibang tao. Katunayan nung pinahayag ni Pedro ang kaligtasan kay Cornelius, naging controversial si Pedro. Ba't mo binigay sa intil? Kasi sa kanila, pakiramdam nila, atin lang yan, huwag mo ibigay. Nawa hindi naman maranasan natin ngayon yung ganung uri ng kakristyanuhan kasi nasa unang covenant yun, nasa unang tipanan yun. Yung sinabi ko kalikasan na hindi yung ginawang tipanan ng Diyos. Kasi perpekto yung unang tipanan ginawa ng Diyos. At ang purpose niya, ipakita yung kasalanan ng tao para tanggapin na ng tao yung pangalawang tipanan na siyang handang gumalaw at kumilos para sa Panginoon. Na maging kumbaga yung unang tipanan, pinakita kung gaano kataas ang Diyos. Yung sa pangalawang tipanan, ipinakita kung ganong mapagmahal ang Diyos at ginawa niyang lahat para sa atin. At dahil doon, nagbunga yung pangalawang tipanan ng bunga ng napaglilingkod ng binibigay ang buong buhay din para sa Diyos. At yun yung pangalawa. No? Kaya steward tayo ng lahat ng kabutihan ng Diyos. Dapat tayo rin mismo ay alalahanin natin ang tipanan nito hindi lang para sa atin, hindi lang para sa iglesia natin, kundi para sa lahat ng tao. Para sa lahat ng mananampalataya, maging dun sa mga iglesia na sa tingin natin hindi natin kagusto o mayayabang o parang ayaw uh, ayaw magpasaway, gawa tayo ng paraan para abutin sila, makipagkaibigan sa kanila. At balang panahon, makikita nila at maririnig sa atin yung tunay na kagustuhan ng Diyos para sa kanila. Pangatlo ay yung epektibo at nagpapabago. Sabi niya sa verse 12, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko ang kanilang mga kasamaan. Ito yung pinakamabigat na problema ng tao dun sa unang tipanan. Makasalanan tayo. Yung kalikasan ng kasalanan sobrang laking problema. Sabi nga ni Pablo sa Romans chapter 7, na yung isip ko gusto-gusto niya ang kautusan ng Diyos, pero sa loob ng katawan ko merong isang kapangyarihan na siyang gusto gumawa ng masama. Isang kapangyarihan na siyang lumalabag doon sa gusto ng isip ko. Kaya sabi niya, kahabag-habag ako, sino magliligtas sa akin? Pero salamat sapagkat si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan at siyang gumawa noon. Kaya ito yung pangalawang tipanan. Si Jesus ang siyang mediator na siyang gumawa noon. Siya yung nagbayad ng ating kasalanan at dahil doon nakalimutan ng Diyos ang ating kasalanan. Kinalimutan dahil binayaran ng ating Panginoon Jesus. Lagi kong binabanggit na ang Diyos natin ay Diyos na mapagmahal at Diyos na makatwiran. Pag ang isang taong may kasalanan ay kanyang pinarusahan, ang tanong, paano niya itong minahal? Pero kapag hindi niya naman pinarusahan, paano siya naging makatwiran? Paano siya naging makatarungan? Kinonsinti niya yung kasalanan. Kaya makita natin sa John 3:16, gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Doon lumabas yung kanyang pagiging mapagmahal
at pagiging makatarungan. Minahal niya ang tao na dapat mapahamak, hindi niya ngayang mapahamak. Pero yung tao, kasalanan ng tao, naging makatarungan siya kasi kinuha lahat ni Jesus at ipinarusa sa Panginoong Jesus. Kinuha ni Jesus ang ating kasalanan para tayo maging matuwid. At yung pagiging matuwid natin ay hindi bunga ng ating mga gawa, hindi bunga ng ating desisyon, kundi bunga ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya sa 1 John chapter 2, verse 2, sabi niya hindi lang namatay si Jesus para sa kasalanan ng mga mananampalataya, kundi kasalanan ng buong sanlibutan. At yung ginawa ni Jesus, hindi katulad ng ginawa ng high priest. Kung sino lang yung lumapit sa kanya, yun lang napatawad. Ang ginawa ni Jesus, maging yung mga taong darating, maging mga tao na pumatay sa kanya, maging yung mga taong nauna, kasama lahat ang kanilang kasalanan na inialay ni Jesus ang kanyang katawan para hugasan ang kasalanan ng tao. Kaya naging epektibo ito kasi ang unang sinupil ay yung pagiging likas na makasalanan ng tao. Paano itong nasupil? Makita natin yung kautusan, yung unang law, sabi ko nga, preparation ng unang law, ang goal nito is i-prepare tayo dun sa second law, ay second covenant. Una, tingnan natin yung, ano ba yung meron dun sa first covenant? Una yung law. Ang law, ang purpose ng law is to condemn us, i-guilt us, 'di ba? Maging guilty tayo. Maramdaman natin yung kahihiyan, shame. Maramdaman natin yung takot, yung kaparusahan. Yun yung purpose ng law. Na pag ginawa mo to, parusahan ka hanggang sa ika-4 na salit-saling lahi. Pag ginawa mo to, sabi niya, ang gagawin sa'yo ng Diyos. Talagang, yun yung purpose ng law. Kung makasalanan ka, itong mangyayari sa iyo. Pero may paanyara rin naman siya. Kung gagawin mo to, pagpapalain kita. Bibiyayaan kita, maging iyong mga angkan. Pero ang problema, dahil may sinful nature yung tao, kahit na alam niyang bawal, mas nananaig yung sinful nature niya. At dahil dun sa parusa, natakot tayo. Kaya naghanap tayo ng iba't ibang paraan ng kaligtasan. Ginuha natin sa reliyon, kinuha natin dun sa pakitang taong pagkakawang gawa, ikinuha natin dun sa mga tawag dito, yung mga pagbibigay, mga ceremonial. Doon natin ginawa yung paraan paano makawala doon. Ibig sabihin, natakot tayo, nag-alala tayo, kaya gumawa tayo ng paraan paano maligtas. Nagpipinitensya pa ang tao. Pero kung tutusin, lahat yun hindi nakabayad ng ating kasalanan. Kaya, sasabi natin, yung purpose ng law, hindi siya nawalang ng saysay. Naging epektibo siya at nagtagumpay siya dun sa purpose niya. Kaya sabi nga ni Pablo dun, yung kautusan ay galing sa Diyos, ito'y banal. Tapos nag-logic siya. Kung itong bagay na binigay ng Diyos para ikakabuti ko, siyang nagdala ng kamatayan sa akin. So, yung parang simpleng logic na sabi niya, na parang, bakit ganun? Bigay ito ng Diyos, ito'y banal. Bakit itong bigay ng Diyos? Dahil dito, nagkaroon ako ng kasalanan. Dahil sa aking kasalanan, nagkaroon ako ng kamatayan. Ibig sabihin, yung bigay ng Diyos na banal, yun pa ang nagdala ng kamatayan sa akin, nagdala ng kapamakan sa akin. Totoo yun. Pero hindi yun yung purpose doon. Ang purpose doon, makita natin na makasalanan tayo. Kasi yung susunod, kita natin, moral law yung binanggit ko kanina. Ngayon naman susunod yung tinatawag na ceremonial law. Ano ba yung ceremonial law? Yung atonement. Pakita natin, si Jesus ang tinutukoy doon. Pag nabibigay ka ng 2 tupa, yung isang tupa, ipuin mo sa ulo, i-confess mo yung lahat ng kasalanan mo, tapos yung papatayin yun. Tapos yung isang tupa, itatapon, tatatakan, huwag yung kukunin yan, alisin. Para makita natin yung type ng salvation, babayaran yung kasalanan mo at aalisin na to sa buhay mo. Diba? Yung isang pista naman, may mag-aalay ng toro, kambing, tupa, at dove, bato-bato. Makita natin, si Kristo lahat tinutukoy noon. Siya yung tupa na mangamo hanggang mamatay. Siya yung toro na handang maglingkod, hindi napapagod. Siya yung kalapati na banal.
pero siya rin yung kambing na naging makasalanan dahil sa atin. Si Kristo lahat tinutukoy, lalo na pag titingnan natin yung pista. Doon sa message ni Bishop, makikita natin, si Jesus lahat ang tinutukoy ng pista. Sa madaling salita, yung law, tinakot tayo, yung law, sinabi yung naging kahiya tayo dahil nakita natin yung sinabi ng law, nag-guilt tayo, lahat yun, pero yung kautusan ay yung ceremonial law, yun naman ang nagturo sa atin, may pag-asa pa lang sinabi ang Diyos. Pero anino lang yun, ang realidad, si Jesus. Anino lang lahat ngayon, lahat ng seremonya na yun. Si Jesus ang katuparan. Siya yung Passover Lamb na mag-aalis ng ating kasalanan. Kaya sabi ni Juan Maria, behold the Lamb of God to take away the sins of man. Diba? At yun yung katotohanan. Kaya yung unang covenant ay malinaw na nagtagumpay sa plano ng Diyos pero hindi nagtagumpay ang tao dun sa unang covenant. Kasi talagang hindi sila magtatagumpay dun. Kasi ang plano ng Diyos, yung kanyang pangalawang covenant na ang Diyos gagawa ng paraan para magbago ang tao. Kaya nakita natin yung tagumpay. At yung kauli-ulian, yung mediator. Ito pa yung isa. Doon sa Old Covenant, laging may mediator. Merong high priest, merong si Moses. At yung mediator, makita natin nagkamali rin. Si Moses nagkamali rin. Katunayan, hindi nga siya nakapasok sa lupang pangako. Yung high priest, makita natin, si Eli namatay, pinarusahan ng Diyos. May mga high priest na hindi na nakalabas dun sa Holy of Holies at hindi na lang nila kasi nagkamali. Pero si Jesus, na siyang mediator, kailanman hindi nagkamali. At ang bilang mediator, siya yung ginagamit para pagkasunduin yung dalawang parties. Di ba? Yung Diyos at ang tao. Siya yung naging mediator. Kailangan i-please niya yung first party at i-please niya rin yung second party para pumasok sila sa kasunduan. At yun yung ginawa lahat ni Jesus. Ano ba yung reklamo? Ang complaint ng Diyos, ang tao makasalanan dapat parusahan. Nagampanan ni Jesus yun. Bakit? Inialay niya yung kanyang buhay na walang kasalanan at yung kanyang dugo ang naging pambayad sa kasalanan ng lahat. Kaya yung Diyos ay natuwa na wala yung galit dun sa kasalanan kasi nabayaran. Yung tao naman, yung kanyang minahal at inalok ng pananampalataya at nung tinanggap, inilagay niya naman yung Espiritu Santo habang binuhay ang kanyang espiritu. Kaya nung kanyang pagkakilala sa Panginoon, naintindihan niya na ngayon yung mga bagay na spiritual. Naintindihan niya na ngayon na mayroong banal spirito na siyang nag-uudyok at nagbabago sa kanya araw. Kaya, na-fulfill na naman yung para sa tao. Kung paano nagampanan niya yung hinihingi ng Diyos, nagampanan niya yung kailangan ng tao. At yun yung ginawa ng New Covenant at malaking kaibahan dun sa Old Covenant. Kaya nawa, naintindihan natin yung lahat ng ito kasi napakahalaga na malaman natin ang pagiging Kristiyano ay hindi passive. Hindi siya na parang, okay, pasok ako sa Covenant o may ID na ako, antayin ko na lang. Hindi ganun yun. Ang isang pagiging Kristiyano ay isang process na pag pumasok ka, may gagawin ang Diyos sa buhay mo. Dito natin, dun tayo magtataka eh. Makita natin dito sa ating conclusion. Yung isang taong pumasok at nakinabang dun sa ikalawang covenant kasi nakita niya yung kanyang kahinaan dun sa first covenant. Makita natin anong mangyayari sa kanya, anong kaibahan niya ngayon dun sa dati. Dati alipin siya ng kasalanan. Pero dun sa pumasok sa bagong covenant, dahil si Jesus na ang kanyang Panginoon, yung willingness to obey. Hindi na pahirapan yung pagsunod. Sa kanya kasiyahan ang pagsunod. Pangalawa, yung Old Covenant, hindi niya kayang mauhaw ka at hanapin mo ang pagsunod sa Diyos. Pero dito makita natin yung uhaw na uhaw ang tao na gawin ang kalooban ng Diyos. Kapag nasa Panginoon ka, sa oras makagawa ka ng kasalanan, nalulungkot ka. Pag hindi mo nagawa yung isang bagay para sa Panginoon, nalulungkot ka. Bagus,
Naghahanap ka ng paraan paano ka maglingkod sa Panginoon. At yun yung nagawa ng pangalawang covenant. Bakit? Kasi yun ginawa nung punla. Ano ba yung punla? Nung si Jesus ang siyang isinugo upang magpasimula nung tinatawag nating grace, nung agape love. Makita natin, kinalimutan niya ang sarili niya, sinunod niya ang Diyos, minahal niya ang tao. At dahil yun yung kanyang seed, yung kanyang punla, ayun din ang nagbunga sa mga taong tumanggap dun sa buto ng pananampalataya. Kaya nung nakakilala ka sa Panginoon, yun din yung attitude. Hindi ka gumagawa ng mabuti para sumikat. Hindi ka gumagawa ng mabuti para ka makinabang. Kaya ka gumagawa ng mabuti kasi dahil sa pasasalamat sa Panginoon, dahil sa paglilingkod sa Panginoon, dahil sa kagustuhan mo, yung parang inward devotion, yun yung hinihingi ng katawan mo. Yun yung hinihingi ng puso mo. Panginoon, paano kita mapaglilingkuran? Mga kapatid, nasan man tayo, wala man tayo sa worship ministry, sa teaching ministry, maraming pagkakataon paano tayo makapaglingkod sa Panginoon. Ang daming paraan na pwede tayong gamitin ng Panginoon. Sa ating, may kakayahan ka bang magsalita? May kakayahan ka bang magkwento sa tao? Maboka ka ba sa tao? Ikwento mo ang Panginoon. Ikwento mo yung mga testimony, yung ginawa sa iyo ng Diyos. Ikwento mo yung lahat ng bagay na sa tingin mo makakatulong para kilalanin din nila ang Diyos. Isang malaking paglilingkod na yun para sa Panginoon. Isang paraan na yun para pinagmamalaki natin ang Panginoon. Meron ba tayong ibang mga pagkakataon na maglingkod? Gamitin natin. Pag-pray natin, Lord, paano paraan ako makapaglilingkod sa iyo? Panginoon, paano kung may pararamdam sa iyo yung tinanggap kong pagmamahal na pinaramdam mo sa akin? Makita natin sa New Testament yung binanggit ni Jesus na John 3:3, 'di ba? Yung born again. Inialintulad niya na, na ito'y parang hangin na naririnig mo pero hindi mo malaman saan pupunta. Parang ganun yung pagiging Kristiyano. Hindi na ikaw ang nasusunod. Tinataboy ka ng Panginoon saan mo gusto. At natutuwa ka. Alam mo kung saan ka alam alam mo na merong hangin pero hindi mo alam saan pupunta kasi siya ang nasusunod na sa buhay mo. Hindi na tayo. Ganun din yung sinabi ni Pablo sa Galatia 2:20. I am crucified with Christ, sabi niya. Hindi na akong nabubuhay sa sarili ko, kundi si Jesus ang nabubuhay sa akin. Si Jesus na namatay at nag-aalay ng kanyang buhay para sa akin. Yun na yung kagustuhan natin, na si Jesus na ang siyang maghari sa buhay natin. At yung panguli, sabi niya doon sa 2 Corinthians 5:17, sabi niya, ay, yung tinatawag na new creation. Isa na akong bagong nilalang. Yung mga dati wala na. Lahat ay bago na. Mga kapatid, yan ang kalikasan ng mga nakapasok sa bagong tipan na itinatag ng Diyos sa pamagitan ng dugo na itinatag ng Diyos na sinabi niyang pangwalang hanggang tipanan. Hindi nagkulang ang Diyos mula sa simula, ginawa niya ang pinakamabuti, hindi siya nagkulang. Tayong nagkulang. Kaya ginawa niya ang unang tipanan para makita natin ang ating kakulangan. At pangalawang tipanan para maintindihan natin yung paraan ng Diyos paano tayo magpaglingkod sa Kanya. Huwag nating sayangin yung oras natin. Hindi sa lahat ng oras buhay tayo. Hindi sa lahat ng oras may pagkakataon tayo. Pero hanggat may kakayahan pa tayo maglingkod tayo. Kailangan maramdaman ng Diyos yung bunga nung pangalawang tipanang tinanggap natin. Pangalawang tipanan na sinakripisyo ang buhay ng kanyang anak at inibigay yung pag-ibig na hindi natin naranasan kailangan. Ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyo sapagkat alam po namin na nasa iyo ang lahat ng bagay na nais namin sapagkat ikaw ang nakakaalam ng kabuuan na gusto mo para sa amin. Ikaw nakakaalam ng pinakamabuti para sa amin. Salamat sapagkat dinisenyo mo ang tipanan na kung saan kaming iyong mga tupa na punong-puno ng kakulangan, punong-puno ng kahinaan, ay panatag na makapasok at panatag na maramdaman na kami kumpleto dahil sa iyo, na kami matuwid dahil sa iyo, kami ay ganap dahil sa iyo, kami ay wala nang pangangailangan pa kasi kasama ka namin. Panginoon, dalangin po namin
tulungan niyo po kami, Panginoon. Kayo po ang patuloy na gumabay sa amin. Itama mo ang aming direksyon sa tipa ng iyong niyanda. Hayaan mo, Panginoon, na pagkalooban mo kami, Panginoon, ng puso na handang ganap, samantalahin ang bawat pagkakataon paano kapaglingkuran. Ipuin mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin sa kawan na maglingkod sa iyo ng ganap at tapat. Panginoon, sa iyo namin dinadalangin ang lahat ng ito at pinapanalangin ang pagpapala sa lahat ng nakarinig ng salita. Hayaan mo, Panginoon, makita namin kung saan mo kami gagamitin at saang paraan mapapayag namin, mahal ka namin, Panginoon. At nagpapasalamat kami sa ginawa mo sa buhay namin. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw po ang manguna. Pagpalain niyo po ang iyong mga anak, pagalingin ang mga may karamdaman, palakasin, Panginoon, ang mga nangihina, higit sa lahat, gawin ang kakayahan na sumunod sa iyo sa lahat ng oras. Salamat, Panginoon. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. God bless you.